Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagatan po natin ang ating talakayan ngayon, ang Kristiyano ay dapat kakitaan ng droga sa buhay. Okay? Ulitin ko po, ang Kristiyano ay dapat kakitaan ng droga sa buhay. O magugulat kayo, bakit droga? Siyempre, alam naman ninyo na yung sinasabi kong salitang droga ay may kahulugan po. Pero sa ating lipunan, alam natin pag sinabing droga, yan po ay kinatatakutan, nakakasira ng buhay, maaring magiging sakit ka sa lipunan at mainit ka sa mata ng mga tao. At sa totoo lang, pagka ikaw ay talagang nagda-drugs, yung talagang, hindi yung for medical purposes yung talagang pag nagda-drugs ka, nako, lalo na kung ma-overdose ka, lulutuin ang utak mo niyan. Okay? Ito pong isi-share ko na ang Kristiyano ay dapat kakitaan ng droga sa buhay. Kakaiba pong droga. And of course, may acronym po yun, may ibig sabihin. So, handa na po ba kayo sa maigsing sandali? Unang-una, yung droga, yung letter D, ibig sabihin ay dedicated. Ikaw ba bilang mananampalataya ay dedicated ka sa Panginoon? Ibig sabihin, ikaw ba ay all out sa Kanya o hindi? Ikaw po ang sasagot niyan at ako. So, yun po yung letter D ng droga. Are you dedicated to God? So, yes or no. Pangalawa, yung letter R ay righteous living. So bilang mananampalataya, dapat makita sa atin yun. Kaya nga, ang pamagat, ang Kristiyano ay dapat kakitaan ng droga sa buhay. Righteous living, yung letter R, ibig sabihin nakaayos yung pamumuhay mo sa harap ng Diyos. Bilang mananampalataya, nagliliwanag ka sa mundong ito, asin ka ng sanlibutan, at talagang nakikita sa iyo yung isinasa buhay mo ang salita ng Diyos. Ano po, nakikitang may takot ka sa Panginoon. Nakikitang Kristiyano ka talaga. Okay? Righteous living. Yung letter O ng droga ay obedient. Ikaw ba ay Kristiyanong masunurin sa Panginoon? O sa kabila nung Kristiyano ka na, masuwayin ka pa din? So, dalawa lang naman yan. Masunurin ka o masuwayin ka? O kaya naman, sumusunod ka nga, pero pailan-ilang bagay lang, pinipili mo lang, which is hindi rin po tama. So, droga. D, dedicated. R, righteous living. O, obedient. At yung G ay grateful to God. So, bilang mananampalataya, mula no ikaw ay maligtas, binago ng Diyos ang buhay mo, at maraming ginawa ang Diyos sa buhay mo, marami ka nang tinanggap na pagpapala, heaven bound ka na, may buhay na wala hanggang ka, you are forgiven, binago ka ng Panginoon, tinatahanan ka ng banal na Espiritu, ikaw ba'y grateful to God? Pag sinabing grateful to God, attitude of appreciation under any circumstances. Ibig sabihin, mula nung maging mananampalataya ka, anuman ang ipadaan sa iyo ng Diyos, anuman ang kalalagayan mo ngayon, lagi kang grateful sa Panginoon kaya sa maliliit na bagay o sa malalaking bagay. Kaya yan ay answered prayer or miracle, promotion o blessing, ikaw ba'y grateful sa Diyos? So yun po, ang G. Last po ng droga ay letter A. Ito pong letter A, ibig sabihin ay addicted to God's Word. Alam naman natin na sabi ng Joshua 1:8, huwag mahihiwalay sa iyong bibig ang salita ng Diyos, kundi pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Alam nyo kung merong pinakamasarap na word na addicted, yung addicted to God's Word. Bumabad ka sa salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan mo raw araw at gabi, huwag daw mahihiwalay sa iyo. Kaya maganda po iyon mga kapatid, na sa letter A ng addicted to God's Word, ay makita sa atin yun. Yung tayo ay nagdi-devotion, nagme-memorize ng talata, sinasabuhay natin ito, at yung kabuuan ng droga na yan makita sa atin.
Kaya ikaw po ang makasasagot niyan, lahat ng nakikinig, ako, individual, bilang Kristiyano, nakikita ba sa'yo itong kahulugan ng droga sa buhay mo? Okay? So wag niyo pong kakalimutan ha, ito pong sinasabi kong droga ay yung may acronym na mga magandang bagay para sa Panginoon. Hindi po ito yung droga na unavailable, yung pag nahulihan ka, makukulong ka. Okay? So ulitin ko po, ikaw ba bilang Kristiyano ay kinakakitaan ng droga sa buhay mo? God bless you po. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.